Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today alikat pag-usapan natin itong na-share sa akin. The perfect defect. Pops, maraming salamat sa pag-share na ito. Yan, magre-react tayo dito. Actually, may mga una nang nag-react dito. Yan, isa na dyan si Teacher Mark. By the way, nahanap namin si Direk Freddy. Hindi nagpaparamdam sa amin. Pakisabi, mag-hi naman sa amin. No? Ayun, I hope he's okay. No, medyo nag-worry kami kasi sobrang tahimik niya. Hindi siya nakaka-interact sa amin recently. Dati napakaingay niyan sa group chat namin, si Direct Freddy. Ayun. Anyway, so yun na nga. Dali Play lang natin yung Noong una guys, akala ko same video lang ito nung dati kong pinag-reactan na video. Magkaiba pala to. Dito, binenggo na naman no, ni Congressman Marcoleta. Si Aidel, tungkol na naman sa issue ng of course, wala nang iba kundi electricity, di ba? So, hindi lang nila pinahapyawan pero talagang kinall out nila na parang, hindi naman parang, ang sinasabi nila rito, kung hindi daw to issue ng mga pamilya, mag-asawa, something like that, eh hindi daw bibigyan ng attention ni Idol. But you know, panoorin natin at mag-react tayo doon. Okay? Kasi kinakailangan sa 1,500 gigawatts, 1,200 nun ang dapat na dumaan sa baterya. Isusupply ng baterya. Okay, opo. Alam mo ba kung magkano yung 1,500 gigawatts, Nelson? Magkano Alam po mo inabot? ilang kilowatts yun? Ilang kilowatt hours? Opo. Ha? Ang isang gigawatts, ilang kilowatts ba ang ano? Ilan? I-compute mo nga dyan sa ating ano. Yung 1,500 gigawatts, Oo. 1,500,000,000 kilowatt hours ito. Wow. So sa laki nito, wala ka namang baterya. Opo. Paano mo pa pananagutan yung sinasabi nila na by 2040, kailangan 50% ng generation mix ay makuha ng ating gobyerno. Para lamang matulungan natin ang climate change. Papainit ng papainit. Wala naman tayong nakalatag na programa. Ito yung sinasabi ko sa DOE. Oho. Nako. Alam kaya ito, Kong, ng head ng Senate Committee on Energy? Para... Ito na tayo. Bakit naman napasok doon ang ating usapan? Kasi legislation to kailangan ko. At siyempre, dapat yung kung sino man ang chairman ng Senate Committee on Energy at saka Senate House Committee on Energy. Kilala sino ba nga, si Nelson? check mga dyan sa ano, kung sino ang chairman, wala lang ako ano eh. Patay mali siya silang tatlo. Pero alam nila kasi previously, di ba? Kailan ba to? May ito lang to. Previously, alam nila na si Idol Rafi ang ano? Patay mali. Sino ang chairman ng Senate Committee? Wait naman sa facial expression na lang tatlo. Tama. Tama. Senate Committee on Energy at saka Senate House Committee on... Tama. Yung reaction ni Kong Marcoleta. Balik tayo. Bakit naman napasok doon ang ating usapan? Kasi legislation to kailangan ko. At siyempre, dapat yung kung sino man ang Tingnan niyo mabuti yung reaction dito ni Kong Marcoleta. chairman ng Senate Committee on Energy at saka Senate House Committee. Again. Siyempre, dapat yung kung sino Alam niya kung sino. Alam nila kung sino. Nagmaang-maangan lang dyan. man ang chairman ng Senate Committee on Energy at saka Senate House Totoo na lang si Kong Marcoleta. Committee on Energy. Kilala sino Sino ba nga, si Nelson? check mga Ate mo rin itsura nito. Ang galing din nilang dalawa magpatay mali siya. No? dyan sa ano, kung sino ang chairman, wala lang ako ano eh. Sino ang chairman ng Senate Committee on Energy? Nelson? Ernesto Maceda.
Ano? Ernesto Mas... Hindi. Ay, Hindi. yung bago. Oh, yung ngayon. Teka, itatype natin dyan. Type mo Ang dyan. tinatanong ni Jen, sino Oh. yung chairman Para itong... ng Senate Energy Committee? Ayun. Para itong mga inilatag niyo Anong ko. maseda naman, Comelec naman ang sinasabi mo eh. Ernesto Maceda yung dumali daw dito eh. Eh mali naman yung avatar na yan. Akala ko eh. Parang 20 years ago pa. Luma. Oh, pero Wala. itong balikan ko lang. Wala nang baterya yung ano na yan. Yun nga. Pero balikan ko Global. lang sa punto na ito ko nga. Kasi ngayon po, ang mga Yan ang ginagamit. May mga telepono naman yung dalawa, di ba? Pwede naman nila i-google. Senate Committee Chair. Lalabas dyan si Idel. Diyos ko Lord. meron na kasing available nga tinatawag nilang power station, ito ho yung mga solar, tapos yung generator set ngayon kong pinapalta na eh. Ang tawag nila ngayon Itong suot itong suot ni Sir, nasa 6,000-7,000. ay power station na. Pero karamihan po galing, kung hindi kaunti galing US, pero majority po galing ng China kong. Ito hong mga ganitong klase ng Nako, bawal tayo mag-import from China. Pag nag-import tayo from China, nako. Issue yan. Storage capacity na kayang makapag-produce ng kuryente na parang generator set, available na po sa Pilipinas. Yun nga lang, puro galing China, kong. Magagandang klase. Wala naman hindi ko naman kino-question, wala pa tayo sa quality. Ang pinag-uusapan yung prinsipyo na para lang maipundar mo itong pangangailangan ng kinabukasan Opo. at makatulong ka sa climate change. At the same time, maintaining a sufficient level of electric supply. Opo. Tama naman sana. Kaya lang wala tayong nakikita na programa kung paano yung mga pasilidad Oo. para ito ay ma-achieve natin. Wala. So meron na pala tayong roadmap kong by 2040 dapat yung ating renewable energy gano'n na kadami dapat ang ating Iyan ang nakasulat sa ating Philippine Energy Development. Okay. Na palagi nilang sinasubmit sa Kongreso every year. Paano kang maniniwala na halimbawa ma-attain natin yung ganong klaseng kapasidad? Oo. Wala nga tayong baterya eh. Naku. Sana man lang kung nakita natin nakatatag ngayon, gumagawa pala sila ng baterya. Oo nga, May meron. production facility na pala tayo ng baterya. At meron na ring mga timeline kung kani-kanino i-deploy ito. Oho. Kasi kung wala kang baterya, masasayang lang lahat ang ina-harness mong solar. Kamu nga ngayon, napakainit. Dapat putong ano ngayon, kitang-kita O di sana na-store mo sa magitan ng baterya mo. Oho. Kung bakit yung mga ibang bansa, na kamukha na sinasabi ni Nelson, ay nakagawa na. Mga bansang mas nakahihigit naman tayo. Oo nga. Bakit tayo wala? Pagkatapos sasabihin nila na bumababa na yung cost ng... Dati kasi, nang nagsimula itong technology ito, mataas talaga yung cost ng battery. Opo. Yeah. Pero ngayon, over the last 15 years, bumaba ito, Pababa sabi na. nila, ng 90%. Isipin mo? Wow. Malaki. Pati So solar- bakit hindi tayo magmadali? Bakit hindi natin i-take advantage kung talagang kailangan nating tumulong at kailangan naman talaga sapagkat nakikita na natin ang epekto ng climate change. Opo. Palagi na lang natin sinasabi climate change para makatulong tayo doon sa target na ma-reduce yung sinasabi Carbon nilang global warming Opo. doon sa 1.5 degrees above pre-industrial level. Ito kakailanganin mong Ito ang baterya sagot na pala, makapag-i-store, makapag-susupply ng 1,200 gigawatts. Oho. Paano mangyayari ito kung wala kang baterya? Nako. So kapag sinasabi, tutulong po tayo sa climate change. Oho. Sabi ng Amerikano, baloney. Wala. Paano kung maniniwala? Wala. O yun na nga. Di ba? Ito pala ko, Committee on Energy, new session started July 25, 2022. Ang chairman, Rapi Tulfo. Yun pala. ang Ano chairman. itatanong ni Nelson ngayon? Oo. Hindi ba dapat magsimula sa committee na yan? Dapat yun pala ang pagtatrabaho. Baka hindi mo alam na kapag ikaw ay chairman, Opo. ito nakasulat sa batas ito. Basahin mo yung Republic Act 9136. Ito yung EPIRA. Opo.
Ipira Law, yes. Alam mo yung EPIRA, di ba? Yes po, Ito yung oo. EPIRA law na ginawa noong 2001 ata. Opo, Na 20 taon na po mahigit ito. Oo. Kapag ikaw ay chairman ng Energy Committee ng Senado, automatic ka na chairman din ng tinatawag nilang Joint Congressional Energy Commission. Ito yung JCEC. Ano naman po papel niyan, Kong? Yung JCC? Aba, napaka-importanting papel nito. Ang tanong, yung capacity ba ng kaalaman ni Raffy Tulfo is enough to stand sa committee na yan? Diba? Kasi guys, ito I tried doing searches about sa ng committee ng energy. So far, maliban sa NGCP na Senate hearing, na talaga namang committee rin lang ang nangyari, ito, Mindoro. Sino ba naka-resolve ng issue ng Mindoro? DOE at saka si PBBM. Hindi naman sasama dyan sa Raffy Tulfo. There was even a post, narinig ko lang to na nagkikredit, grabbing na naman daw si Raffy Tulfo sa naging accomplishment ng administration ni PBBM at saka ng DOE. Kasi, balik tayo dito. So for yun lang, NGCP, simulang umupo si Raffy Tulfo as a senator, yun lang nare-recall ko. NGCP at saka yung, ano na yan, Oriental Mindoro issue. And take note yung nangyayari po sa Oriental Mindoro, nangyayari din po yan sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Time and time again, paulit-ulit ko rin sinasabi, yung mga nararanasan din po ng mga taga Mindanao. I visited Basilan. Kung anong nirereklamo niyang Oriental Mindoro, it is the same thing na nararanasan ng Basilan at the time na ako'y nagpunta ron. Diba? That is, what was that? 2022 yata. Yeah, 2022 ako nagpunta ron. I don't know kung nag-improve na by now. I can ask, we can check. I was even suggesting na magpalagay ng solar doon. Magkano magpalagay ng solar? Panel. Yung pinakamababa na alam ko, I inquired. 250,000. Diba? Kailangan mo mag-invest ng 250,000 para lang hindi mo danasin yung rotational brownout na nangyayari sa banda ng sa parte ng Mindanao. Kailangan ba ng mga kababayan natin mag-ingay, lalong-lalo na dun sa mga areas na nagsasuffer? Sa mga areas na matagal nang nakakaranas ng rotational brownout? Kung kayo tatanungin ko dito sa yung mga previous Senate hearing, kaya nyo bang sabihin, i-assure, na yung mga ganito kabigat na posisyon, kayang i-handle ni Raffy Tulfo? Hindi ko siya minamaliit, pero kung feeling niya hindi siya yung dapat nandyan, if I were him, be humble enough to step down. Kasi really, malaking bagay din ang contribution ng energy tungkol sa climate change. Kung iisipin nyo, si Raffy Tulfo ang hilig sumausaw sa iba't ibang committee. Ang hilig-hilig bumida sa iba't ibang hearing. Pero wala siyang nagagawa sa sarili niyang committee, both on migrant worker at saka dyan sa energy. Yung sa migrant worker nga Magna Carta hanggang ngayon hanging. Ano na? Kamusta na yun? Ano nang balita ron? Diba? Very recent lang, nagkaroon ng isang aksidente involve ang mga kababayan natin. Kung yung Magna Carta na yun na isa batas na, malaking bagay yun sa mga namatay nating kababayan. Mga seafarers ang involved. Ano nangyari?
Diba? Balik tayo kay Kong Marcoleta. Okay. Opo. Ito yung oversight committee. Oho. Ito ang magmo-monitor ng ano yung sitwasyon Mhm. ng ating energy industry. Ayun. Ano ang outlook natin? Mhm. Kaya nga merong oversight kasi importante itong industriyang ito. May kapangyarihan ba yung Kong? Yung oversight committee na yan, ng JCEC, yung JCEC na ito? Kung paano Opo. ang kapangyarihan ng kuryente, Opo. ganito ang kapangyarihan nito. Nagkataon. Tingnan mo yung education, Jen. Opo. Yung education, Mm. nakapagpalabas sila ng isang isang makapal na libro. Mm-mm. Analysis ng estado ng ating o quality ng ating educational system sapagkat meron din silang education commission. Katulad Tama din naman. nito. Yes po. Oo. Oversight Committee on Education. Oho. Ito, napakalaking responsibility dyan. Ikaw pala yung chairman ng GCAC. Oho. Kinakailangan panagutan mo ito. Bilang chairman, sabi nyo nga, napakahalaga na papel yan. Pangalawa, makapangyarihan din pala ito, Kong. Oo, Talagang may sasakatuparan yung plano ng ating gobyerno. hindi lamang yung basta makapagbigay ka ng isang matatag Oo. at maayos na supply ng kuryente. Mhm. Papanagutin mo rin sila doon sa requirement ng batas na idulot mo yung kuryente na yan Opo. sa abot kayang halaga sapagkat nakasulat yan letra por letra dyan sa declaration of policy ng batas na yan. Oho. Affordable Opo. price of Abot- electric power. Abot kaya Sa pananagutan, Mhm. napaka-importanting komite. Masasabi niyo ba na affordable? Ha? Masasabi niyo bang affordable? Oh, magkano yung last bill niyo? Ako, nasa 3,600 plus. Imagine niyo. 3,600 plus. Isang buwan. Po. Napaka-importanting Joint Congressional Energy Commission. Napakalaki pala ng papel nito, Kong. No? Pati Oo. paglaban sa climate change, at sa kasapatan ng kuryente. Bakit walang nagtatanong sa kanya tungkol dito? Parang wala naglalakas loob, Kong. Ano? Parang ang itinatanong yung pag-aaway ng pamilya. Parang ang tinatanong mga sigalutan na ang dapat sanang mag-ayos niyan Oho. ay yung mga nakatalatag na mekanismo Mhm. ng ating pamahalaan. Ang problema ata dito, Kong at Nelson, walang ganong interest kapag tinalakay natin. Technical kasi yung tinatalakay natin kung may kinalaman sa kuryente, pero yung away na may mag-asawa, kapitbahay, at saka yung kung ano-ano, yun po kasi ang laging viral. Naililigaw nga sila doon eh. Pero kung tutuusin, gaano po ba kahalaga ang kuryente sa ating buhay? Alam mo, dito sa conversation nila, no, maliit lang na portion to, pero dito, ang tindi ng pagkakapukpok nila eh. In not so many words, sinasabi ng tatlong to, no, dito sa tatlong nag-uusap, the Raffy Tulfo is very ineffective sa pagiging chairman niya dyan sa Energy Committee or even sa migrant worker. Bakit? Imagine niyo mas nagkakaroon, wala na siyang nagagawa. Unang-una sa lahat, nakamandato sa kanya itong mga trabaho niyan to. Binoto siya ng tao, pinapasweldo siya ng taong bayan. And yet, wala kang output. Tapos may lakas ka pa ng loob na kahit pa araw o oras na dapat nasa loob ka ng Senado, nandun ka sa programa mo. Ano ba tingin mo? Sa Senado? Ano yan, nagpakasenador ka lang para may titulo ka? Para yung titulo na yan magamit mo sa programa mo? Anong nagagawa mo para sa taong bayan tungkol dyan? Di ba? Alam mo ba ang programa ng gobyerno tungkol sa solar farm? Alam mo ba ang plano ng gobyerno para sa Bataan Nuclear Power Plant? Anong nagagawa mo? Anong nako-contribute mo para suportahan yung gobyerno, yung administrasyon ni BBM? Diba? Imagine mo, pinapasweldo ka namin para part of your day, pupunta ka ng RTIA para magprograma ka.
Kilala ka lang ng tao dun sa mga mabababaw mong ginagawa para sa mga tao. Imagine mo, taong bayan nagpapasweldo sa'yo, pero ilang tao lang ang nagsisilbihan mo. Yung mga taong lumalapit sa'yo dyan sa RTIA. Pero yung problema ng energy, problema ng kuryente, problema ng kung ano-ano, under sa committee mo, ano na nagawa mo? May nagawa ka na bang solusyon sa naging desisyon ng Kuwait? After nyo magsisigaw dyan na iban ang pagde-deploy ng tao, ng mga Pilipino sa Kuwait? O ngayon, ito bang tatlong to? Yan, si Kong Marcoleta. Yung dalawa pa niyang kausap, kakasuhan nyo. Dahil napapansin na nila kung gaano kayo ka-incompetent. Habang kami nakikinig sa kanila, nare-realize namin, oo nga, no? Ano ba nagawa nito ni Raffy Tulfo sa committee niya? Ano ba nagawa ni Raffy Tulfo na through his committee, na-ease niya yung burden ng mga Filipino? Napababa ng kanyang committee or kahit papano nagawa niya ng paraan na bumaba ang singil sa kuryente. Lahat, nakagawa siya ng batas na dapat lahat ng probinsya, lahat ng baryo, lahat ng bahay ay merong ilaw. Diba? Pinakamandato sa kanya is he is a big failure. You know? Magdadalawang taon na siya dyan sa Senado, sa committee niya, halos wala siyang nagagawa. Papatawag lang, ano nangyari sa ng NGCP? May nagawa ba dyan? Diba gusto nila ibalik daw sa gobyerno ang power grid. Kaya nga binitawan niya ng gobyerno eh. NGCP ang nakapagbigay ng solusyon para hindi magkaroon ng rotational brownout at that time. They were the best solution at that time. Tapos ngayon, tatanggalin nila sa NGCP, ibabalik sa gobyerno para ano? Inayos ng previous senators ang problema. No, previous administration ang rotational brownout dito sa Luzon. Tapos ibabalik mo sa gobyerno para saan? Para ano? Para bumalik na naman tayo sa problema na sinolusyonan before ng mga dating legislators natin. Tanong, may mali ba sa sinasabi nila Kong Marcoleta? Imagine niyo, no? Kilala si Raffy Tulfo hanggang ngayon, yung mga Tulfonatics niya sa kalsada, bilang Raffy Tulfo ng RTIA. Pero hindi siya kilala bilang Raffy Tulfong senador. Na walang nagagawa sa committee niya. Kaya ngayon, tingnan mo. Ba, nasisilip na. Marami pang accomplishment si Raffy Tulfo sa programa niya kumpara dito sa committee niya eh. Diba? Mas mahalaga pa po yan sa away ng mag-asawa. Lalong-lalo na po sa panahong ito. Ay, totoo. Imaginein mo nga ang isang pagkakataon, Oo. Nelson. Kunyari, isang gabi, bago ka matulog, biglang nawala yung kuryente. Naku po. Yung aandap-andap na electric fan mo na ginagamit ng pangmalagi yan, hindi mo ngayon mapapatakbo. At sinabi na ngayon ng distribution utility, magba-brownout po kayo ng 4 na araw, 4 na oras mula ngayon. Ano ngayon nasasapitin mo at ng pamilya mo? Naku. Sa init ng panahon ngayon. Oh. Sasagutin ko, Kong. Kung yun ay pinagmula ng away na mag-asawa, yun ang pag-uusapan natin, yung away na mag-asawa. Pero yung ugat na pinagawa yan, na supply na kuryente, eh baka isang... So magiging masaya. Nako, baka makasuhan ka.
Kaya ka na. Kahit na ikaw ay nanlilimahid sa pawis. Opo, oo. Sapagkat hindi mo na matiis, paypay ka ng paypay sa ilalim ng iyong bahay. Opo. Ang pag-aaway pa rin ang gusto mong pag-usapan. Ganun na ba tayo ngayon? Yun po ang viral ko eh. Yun doon ako kikita ng malaki eh. Oo. Kinakailangan buksan mo ngayon. Yun. Kinakailangan buksan mo ngayon ang kaisipan nang dapat mabuksan ang kaisipan. Oho. Ay, nako. Anyway, Kong, bago tayo tumuloy, lumalim pa sa usapin na yan, ilatag natin muna siguro para Ayaw mo nang palalimin, ha? Mamaya natin ko. Patikin pa naman yung usapin. Alam mo, may kakambal yan. Ganun po na. Sapagkat alam mo naman, meron pa akong isang programa sa barangay. Alam mo, ang iniiyak nila bago ko tapusin ito? Opo, Kong. Ang iniiyak nila, yung tubig ngayon. So kuryente tsaka tubig na po ang iniiyak. Kailan ba nawala ang halaga ng kuryente at tubig sa buhay ng isang tao? Ay, hindi pwede mawala. Sa panahon ngayon ko, hindi pwede mawala yan. O sige, tuloy mo na. Ngayon, doon sa punto ng sa kuryente ko, kasi sabi nyo nga, at ito naman, nakasulat naman ito, by 2040, abay dapat ma-attain natin, una, ang paglaban sa climate change, pangalawa, yung kasapatan ng ating kuryente. Pero sa nakikita po nila ngayon, sa mga problemang kinakaharap ng ating bansa, gusto ko sanang itanong sa ating mga kababayan, kung may nakikita ba silang magandang future kung ang pag-uusapan po ay kasapatan ng kuryente sa buong bansa? Akala ko naman pag-usapan natin yung kung sino susunod na Pangulo ng Republika sang-ayon sa mga survey na lumalabas. Matagal pa po yung ayaw namin sa usapan yan. You know what? Just to answer that question, ang totoo lang, tayong taga-Imperial Manila na tinatawag ng mga taga-probinsya. Okay? Tayong mga taga-Metro Manila. Hindi natin masyado dinadaing yan Kasi hindi tayo nakakaranas na nararanasan nila sa probinsya. Pero pag tayo pumunta sa iba't ibang lugar, doon natin maintindihan kung ano yung sufferings ng ibang tao. And even if hindi tayo nagsasuffer the way they are suffering, sana mag-sympathize tayo, mag-empathize tayo sa kanila. Diba? Ilaban natin yung laban na hindi nila kayang ilaban mag-isa. Kalampagin natin yung gobyerno, kalampagin natin si Raffy Tulfo. Pagalawin natin yung baso. Oy, Senator, ito po yung paghihirap ng mga kababayan natin na bumoto sa inyo. Kasi akala nila ay ahon nyo sila sa kahirapan. Pero ang totoo, isa kayo sa rason kung bakit sila nahihirapan. Diba? Ano na ba nagawa mo para sa committee mo? Alam mo, dapat by now, Raffy Tulfo, pwede naman siyang mag-legislate ng mga bill Pwede siya mag-initiate ng bill para yung gobyerno natin makatulong doon sa mga malalayong lugar na nangangailangan ng kuryente. Diba? Total ngayon, may nakikita na naman ako, mangungutang na naman daw ang administrasyon ni PBBM. Malang lang ba, a portion of what they're borrowing from international banks is mag-fund ang gobyerno ng solar farm doon sa mga probinsya na wala pang kailaw-ilaw. Mag-fund ang gobyerno natin doon sa mga probinsya na nagsasuffer ng rotational brownout. What if yun yung one of the best option, One of the best solution para yung mga kababayan natin hindi na mag-suffer. Sa totoo lang, dalawa lang kailangan mong isipin Kawawa yung mga bata at saka yung matatanda. Huwag mo lang isipin yung mga nasa middle age. Yun lang isipin mo. Imagine yung init. Nagsususpend na nga ng mga face-to-face classes. Naisip ba nito ni Raffy Tulfo yung mga household na may bata at saka matatanda? Tapos mga walang kuryente. Ulitin ko, buti pa si Mark Coangco, Congressman Mark Coangco ng Tarlac. Matagal niya nang inaano yung sa Bataan Nuclear Power Plant. Diba? Sabi ni PBBM, magkakaroon daw tayo ng solar farm. I think meron na.
Actually, one of my classmates, nagtatrabaho siya sa ganyang industry. Nahiya naman ako yung approach, interview siya about sa ng solar panels dito sa Pilipinas. Maraming bahay na naglalagay ng solar panels. Pero itong mga bahay na to, mayayaman ang may-ari nito. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, the minimum na nalaman ko or naanuhan ko mag-quote is 250,000 sa isang household. Isang bungalow. I think yung sa bahay ni yung kapatid niya, no? Patrick Garcia, ni Cheska Garcia. Sila Kramer. Pagkakaalam ko, umabot yata ng 500,000 yung kanilang solar panel na pinalagay nila. They're one of the pioneering na family na nagpalagay ng solar panel. And as they said, yung binabayaran daw nila sa kuryente nila every month, 20%. So nakasave sila ng about 80% because of the solar energy na ginagamit nila. Investment talaga ang pagpapalagay ng solar panel. So, even doon sa mga probinsya like say for example, magbalangkas ng batas ito si Rafi Tulfo to support solar farms. No? Na-encourage ang gobyerno natin na magpalagay ng mga solar farms sa nearby barrios na walang kakurye-kuryente. Magbabayad naman yan mga yan And dahil solar nga, edi mas mura. Diba? Kung tayo nga nag-i-invest para sa gobyerno natin, dapat, ang gobyerno natin nag-i-invest din tayo sa atin. Diba? Pero gaya nga ng sinabi nila, lalo na ngayon tungkol doon sa yung mag-asawa daw nag-away. Dahil, yung mag-asawa nag-away, dahil nga sa nawalan ng kuryente. Hindi yung kuryente pag-uusapan. Pag-uusapan yung pag-aaway ng mag-asawa. That sarcasm is on point. Diba? Titingnan ko nga dito. Actually, merong pinatawag na rito si, Ayan, nag-release, nag-ano ng press release ang Imagine niyo, April 26 pa to. Tulfo alarm at PH power supply woes pushes for Senate investigation. Imagine niyo, Senator Ardel, kailangan mo talaga, whatever. Seeking to investigate the alarming power supply issue hounding the nation. Sa totoo lang, kung tinututukan niya talaga ito, hindi niya kailangan tayo na umabot siya sa ganito Sa totoo lang Tulfo, chairperson of the Senate Committee on Energy, filed SR number 1008 following the declaration of red and yellow alerts in Luzon, Visayas, and Mindanao grids. A red alert issue when the power supply is insufficient to meet consumer demand and transmission grids regulating requirements, while yellow alert is issued when the operating margin is insufficient to meet the transmission grids contingency requirement. It is important to determine the cause of the insufficiency of power supply to meet consumer demand, including the cause of power plant outage and unscheduled shutdowns. Alam mo kung maagap si Rafi Tulfo, hindi siya abot na kailangan niyang magkaroon ng investigasyon. Kasi, umaagap siya, hindi aabot na magkaroon ng red at yellow alert. Diba? As early as April 16, Tulfo already coordinated with the National Grid Corporation of the Philippines to ensure the corporation, along with the DOE, will strictly monitor the generation companies to avoid brownout. Take note nagkaroon na siya ng Senate inquiry sa NGCP. Kung naging maayos ang usapin tungkol doon sa Senate inquiry na to, hindi niya kailangan magkaroon ulit ng another investigation. And the other question, hindi naman ako expert sa ng energy, no? Pero on the top of my head, magtatanong ka, bakit NGCP lang ba ang may problema? Knowing that, ang NGCP, nagtatransmit lang yan.
Sila ba yung nagki-create o nagma-manufacture ng kuryente na dumadaan sa grid nila? 'Di ba? It's just a question. Meanwhile, according to the Independent Electricity Market Operator of the Philippines, IEMOP, placing that both Luzon and Visayas grid on red and yellow alert has also caused market price to increase from 5.5 pesos per kilowatt hour to 13 point. Imagine niyo yung big leap. The disparity. About 8 pesos. Diba? Well, the market price in Visayas is from 5.73 pesos to 14.64. Imagine niyo, try to picture this out, guys. No? Yung 5.5 to 13.38. Napakalaking bagay niyan, guys. Talong-lalo na, guys, sa mga pamilya na ang kanilang padre de pamilya o mga magulang, it's either labandera or construction worker. Na maswerte ka kung meron project yung tatay mo, di may pambayad ka ng ilaw. Paano kung wala? Diba? There's a need to ensure that the increase in the market price should not be borne by the innocent consumers. Imagine nyo, this is the second time na makakaharap niya ang NGCP. Kung NGCP nga ang iimbestigahan, no, ipapatawag, ipipilit niya pa rin talaga to. Diba? Ibig sabihin, wala siyang nagawang paraan during the first meeting. The filing of the said resolution tool also underscores the need to ensure the proper measures and interventions are being undertaken and are to be undertaken by the relevant government agencies, generation companies, and other industry players to make sure that there is a sufficient supply of power and prevent nationwide rotational brownouts. The hearing of the Senate, May 6. Ito lang, guys, no, para sa akin. Nakaharap na ni Raffy Tulfo months ago ang NGCP. Ano ang nangyari doon sa pagharap nila? Kasi kung naging fruitful yung Senate inquiry na yun, we're not having this discussion again. Diba? Parang ito lang yung yung issue ng asawa ng general na lumapit kay Raffy Tulfo noon, tapos makikita mo doon sa confirmation ceremony ng general, na wala rin naman nangyari doon sa naging problema. In short, hindi na solusyonan. Yung unang bisita ba ng NGCP sa kanya, nasolusyonan yung problema? May nasolusyonan bang problema? Yun yung tanong. Ano to? Tuwing nagkakaroon ng red alert at saka yellow alert, papatawag niya mga taga-NGCP? Ha? Ganun ba ang mangyayari dyan? And take note, no, Raffy Tulfo, he's known na galit siya sa mga band-aid solution. We all know that. Every time na may pumupunta sa kanya sa sa programa niya or dyan sa Senado, once in a while maririnig mo sa kanya that, he will express na ayaw niya ng mga band-aid solution. When in fact siya, yun yung nangyayari sa kanya . Maswerte ka nga kung binibigyan ka niya ng band-aid solution . He's not even giving any solution. Ulitin natin. Nagkaroon na siya ng meeting, no? Nagkaroon na siya ng Senate session with the NGCP. What happened to that? Ano nangyari doon? Sino naman kaya ipapatawag niya this time? NGCP na naman? Bakit hindi niya patawag lahat ng major player? Mga kooperatiba? Ba't hindi niya patawag ang mga aboitiz? San Miguel? Sino ba ang major player pagdating sa energy? Di ba yun lang mga yan? Bakit puro NGCP? Hindi niya kaya ipatawag ang mga oligarch? I doubt it. Pinatawag nga niya si DMCA, di ba? Na nabastos din dyan.
Patawag niya yung mga major players. Tapos bastusin niya rin. Di ba? Pakitaan niya ng tapang niya. Pakitaan niya ng galing niya. Baka siya lang ang kailangan ng taong bayan para ma-resolve lahat ng problema tungkol sa rotational brownout, sa presyo ng kuryente, diba? Utusan mo, Idol. Ito mga major players na to, nababaan ng presyo ng kuryente. Diba? I-extend nila yung kuryente nila sa mga lugar na walang ilaw. Kung ayaw mong suportahan ng mga renewable energy. Diba? Sige nga, kayo nga, bigyan nyo nga ako ng example na naging accomplishment ni Raffy Tulfo sa kanyang committee. Under dyan. It has to be a batas, ha? It has to be a bill. Hanap tayo. Baka may mga taong nakakaalam. Mas nakakaalam. I-share nyo sa amin.